kumpanyang idinadawit sa umano'y anomalya sa chopper deal ng Department of National Defense ang pagkakasangkot sa usapin. Ito ay sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado ngayong araw. Nagbabalik si Jade Miguel para sa detalye. Pinabulaanan ng Rice Aircraft Services Incorporated o RASI na dawit sa issue ng umano'y maanomalyang chopper deal sa DND ang paratang ng whistleblower na si Rodora Alvarez. Kabilang sa mga alegasyong ipinaratang sa RASI ay ang 180 million pesos na halaga ng bribe sa mga opisyal para sila ang mapili na supplier at ang hindi pagsunod sa rules of procurement. Sa isang presentation ng RASI, bagamat inamin nito na 46 years old na ang mga naturang Huey helicopters na kanilang idineliver, sumailalim naman nila ito sa Structural Life Extension Program, patunay na hindi defective ang mga helicopter. Kaugnay naman sa kanilang katransaksyon na si Tak Muye na tumulong sa kanila na makakuha ng export licenses, sinabi ng RASI na nalinlang sila nito dahil sa umunay false documents na ipinakita nito sa kanila. Created many false documents that were unaware to RASI. Tak Nguyen falsely claimed that he represented the State Department as he negotiated the sale of helicopters to the Philippines on behalf of Rice Aircraft. On May 14th, 2015, he was sentenced to 57 months in federal prison for these charges of wire fraud and illegal brokering activities. Pa sa nasabing panluloko, hiningan din daw sila ni Alvarez ng 3% komisyon at nang hindi nila ito pinagbigyan ay pinagbantaan sila nito na ititigil ang kanilang transaksyon at sasampan sila ng tax evasion. Kasunod nito, kinansela ni Alvarez ang kanilang performance bond, isang dahilan kung bakit daw na-delay ang kanilang pagde-deliver ng helicopter. Attempt to delay. We made every attempt. The money left our account. We never saw the money again. We weren't able to use the money. There was no delay tactics. There's no motive for us. Maliban pa rito, binawasan din daw ni Alvarez ang sweldo ng lokal na crew ng RASI. Idagdag pa rito ang 210 na hindi may account ni Alvarez kung saan napunta. Ang halagang ito ang ipinadalang pera ng RASI kay Alvarez matapos nilang mapag-usapan na ipagpapatuloy na ang kanilang transaksyon. Samantala, mariin din namang pinabulaanan ni Alvarez ang paratang na siya'y nagbanta, ngunit inamin ito na nagdedemand siya ng komisyon. There was demand, yes, but there's no threat of stoppage. Una, kaya po naman nahinto ang trabaho dahil hindi po niya ako binabayaran doon sa mga tao. Plus, that's the time na nagre-research na rin ako, so nagpatong-patong na po iyon. December po iyon. Nagpunta po ako sa facility niya October. And nakita ko nga po doon yung nakalagay sa affidavit ko na hindi siya qualified. Sa kabilang banda, kinwestiyon naman ni Senator TG Ginggona ang proseso ng bidding ng DND kung saan lumabas na karamihan sa kanilang kontrata ay negotiated bid sa halip na dumaan sa competitive bidding. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel.